Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to episode 322. Kung first time niyo po dito sa Philippine Campfire Stories, hello and welcome po. My name is Earl. Ako po ang host ng show na ito, and this show is about horror stories and supernatural topics. If you're new, please consider subscribing to our social media channels in Facebook, Instagram. We also have TikTok and YouTube. Lalo na po sa aming YouTube channel because we're trying to monetize our content para naman tumagal pa sana yung show namin. Madami din pong nagtatanong kung paano daw sila makakapag-send ng kanilang mga kwento. At simple lamang po. You could record your own story and send it to our email. Or pwede ka rin mag-record ng sarili mong boses. Or if you don't want and you want me to read it for you, pwede din yun. Just send it to campfirestoriesph@gmail.com. And if you have a friend that likes this type of content, please make sure to share this episode sa kanila. Tag them and see what they think of Philippine Campfire Stories. Kung meron po kayong mga brands na gusto nyong makakolaborate natin, I hope you can help us by tagging them here in our post or in your post para ma-feature namin sila dito sa podcast. You can send us an email at campfirestoriesph@gmail.com. Ang unang kwento natin ay mula sa isang nagbabalik na storyteller na si Emmy from Leyte. Nauna nang nating narinig noong episode 197 na lumabas noong March 2024. Nung magkwento siya tungkol sa kanyang mangangasong tatay na nakakuha ng mahiwagang hiyas. Ngayon, nagbabalik si Emmy para sa isa na namang kwento. Pakinggan natin ang ipinadala niyang kwento. Hello CM, it's me, Ming. Thank you so much for sa pagbabasa ng aking story. Hindi ko po na-expect na mapipili yung entry ko na ikaw mismo ang nag-narrate. Nakakatuwa sa feeling. Anyway, may bago na naman po akong story with the same university pa rin po sa amin sa Leyte, mga 12 years ago na ang nakakalipas. Short background lang po. Around 1920s pa nakatayo ang university namin at marami na po talagang kwentong kababalaghan na nagpasalin-salin na po sa mga estudyante. Kaya ganun. Me and my friend or roommate, let's call her Tags, decided na pumunta sa Laboratory High School ng university. Meron din po kasing high school doon, which isa ito sa mga pinakamatandang establishments ng university. Para makapag-free wifi ay pumunta kami doon at tumambay. Kasagsagan yon ng Typhoon Queenie at hindi naman ganong malakas ang bagyo kaya nag-dare kaming pumunta sa tinatambayan naming high school. Ewan ko rin kung anong naisip namin bakit naki-free wifi sa kasagsagan ng bagyo. Mga around 9 p.m., since mahina ang ulan at magka-curfew na rin, we decided nang umuwi. Habang naglalakad kami ni Tags sa mga malalaking mabolo at kamabong trees, I felt goosebumps. Di ko talaga alam CM bakit kinalibutan ako that time. At sabi ko kay Tags na tumakbo na lang kami. Nagsuggest siya ng mahinahon na huwag tumakbo at maging kalmado. Pero hindi ko nakayanan ang kilabot at nararamdaman ko noon kaya tumakbo na rin ako. Paglingon ko, naka-freeze si Tags at panay tago ng mukha niya gamit ang payong. Binalikan ko siya CM. Hinawakan ng kamay niya at tumakbo na kami pauwi sa boarding house. The next day, may sinabi si Tag sa akin regarding sa nangyari noong gabi. Nung oras pala nung pauwi na kami, ay may 3 ghostly figures ang sumama sa amin. Both of them ay may disfigured faces. Ang isa na sa tabi niya, tabi ko, at yung isa ay sa likod namin. Nakangisi at
nakatingin sa kanya na parang nang tutuya. Natakot lang siya sa ginawa ko at baka sumama daw sa amin. Which, thank God, wala naman. Background lang po, may third eye po si Tags at matagal na daw po niyang napapanaginipan ng 3 multo na yon na feeling niya ay mga victims ng World War II. Marami kasing site sa amin doon ng pinagpapatay ng mga bihag sa gyera. Yun lamang po si and more power po sa inyo. Thank you so much for sharing your stories. Magandang pang background pag nag-work. Amping kapirmi. Ming. Hi Emmy, maraming salamat sa pagpapadala mo ulit ng kwento. Bakit naman kasi kayo nagpapagabi? At sa gabi pa na bumabagyo. Bukod sa delikado na ang panahon ay may mga naglilitawan din palang mga kakaiba dyan sa lugar nyo. Sana lagi kayo mag-iingat sa mga nakikita at hindi nakikita. We have other stories, but we're gonna pause for an ad break. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento naman ay mula sa isa na namang nagbabalik na tagapagkwento na si Cersei na napakinggan natin sa episode 185. Ano kaya ang dala sa atin ni Cersei ngayon? Pakinggan natin. Hello Campmaster and sa mga fellow campers ko po, it's been a while. Today, I'm gonna share a school story from both the present and from the past. There are 2 stories in this entry and I hope mapili niyo pong basahin. Sana magustuhan. Here it goes. This one happened when I was still in grade school. Yung school ko kasi nung elementary, CM, lumang-luma na. My brother and my senior dad who was born noong 1964 pa, dito din pumasok. If I'm not mistaken, I was in 3rd grade or 8 years old. Siguro nung nangyari ito. Sinusundo ako ng nanay ko sa school pagkatapos ng mga klase namin. Mga 4 p.m. yon and lagi siyang on time. But that day, I was waiting sa labas ng classroom but she was not there. Dahil bata pa ako, hindi ko naisip na baka hanapin ako dahil umalis ako at sa labas ng classroom. I was about to go to the canteen noon, near the 6th grade building because we have a relative there who's also a teacher and we're quite close. She would also give me a few free snacks or candy. Kasi siya yung in charge sa canteen and in short, she's an interesting, nice old lady. I know she adored me plus I know di ako mapapagalitan pag nakita ko ng nanay ko na siyang kasama. But I went in the 6th grade building's mini patio instead. Sa labas ng 2nd story building na yun, may mga nagkalat na mga bushes ng mga halaman. Tapos may mga graba din. And there I saw a girl. She was sitting, gathering rocks. She's older than me. And I think maglalaro siya ng lutu-lutuan. So I went to her. I introduced myself. And she did too. And we played. While playing for about 10 minutes or so, wanting to break the ice kasi ang tahimik niya, I asked her, bakit wala pa yung sundo mo? Saan ka nakatira? Malayo ba ang bahay niyo dito? She stood up and pointed the old dilapidated, partially burnt bahay kubo sa tabi ng bakod ng school. I stared at the house for a bit. I don't remember how long, pero medyo matagal. About a minute siguro. Contemplating of what to say or ask na kasi I was curious and I want to ask why without being insensitive or being bastos. And when I looked at her and I was about to ask it, she disappeared. Lumingon-lungon ako CM. Muntik pa akong umakyat ng building noon ng grade 6 pero wala siya. Bigla siyang nawala talaga.
Then, after a while, I felt someone hugging my back. It was my mom. She was worried and hinahanap niya daw ako kanina pa. I said, "Nay, saglit lang po ako dito, mga 10 minutes po siguro." And my mom said, "Anong 10 minutes? Isang oras na kitang hinahanap. Saan ka ba nagpupunta? Inikot ko na yung buong school kakahanap sa'yo." "Isang oras po ba talaga ako nawala?" sabi ko. "Oo, kanina pa ako ikot ng ikot dito. Natanong ko na din sina Mrs. M kasi baka ka ako doon ka pumunta. Hindi ka daw niya nakita." And she was referring to Mrs. M, yung teacher na relative din namin. Sabi ko, "Dito lang naman ako, Nay. Hindi niyo ako nakita?" Pag uwi sa bahay, I was worried baka mapalo ako kasi nga sabi ng nanay ko na wala ako for so long. Fortunately, hindi ako napalo. But I got a high fever that night of the incident. All the while shocked and frightened kasi I realized never kong nakita ng buo yung mukha ng bata. Lagi siyang nakatalikod or nakatagilid sa akin. I know she's fair-skinned and older than me but I really couldn't even remember her face even back then. And how come sa isang oras akong nawala? Kahit grade 3 pa lang ako nun, marunong po akong tumansya ng oras kasi yun ata ang unang tinuro sa akin ng tatay ko dahil ayaw niya nang mabagal kumilos sa umaga. So, I know even at that age that I'm not that dense sa konsepto ng oras and I swear, I felt like a few minutes, siguro 10 to 15 minutes maximum rather than an hour. Isa po siguro ito sa mga childhood memories na hindi ko makakalimutan kasi tumatak po ito sa akin even until now. I've been contemplating on sharing this kasi it still feels unreal. This second one happened fairly new, as in fresh na fresh, CM, kasi it's been less than a week. It was a rainy Tuesday morning. The traffic was so over the top. A typical 10-minute commute papunta sa terminal ng bus became 40 minutes because of the heavy traffic. So, syempre, bad trip na ako kasi late na ako. Wala pa ako sa terminal nun. I was riding the sidecar of my dad's trike. Hahatid niya daw ako kasi walang nagsasakay na trike dahil sa traffic. So at that time, the traffic got us stuck on the other side of school. Maybe a few steps ang layo sa elementary school ko noon. I was rummaging through my bag for something that I don't remember. Naramdaman ko from the sidecar na umuga yung trike. Yung uga na may umangkas o sasakay. From my peripheral vision from the sidecar ng truck, I saw a girl wearing an elementary school uniform. To be exact, ang nakita ko lang ay chest area to the skirt part. Para bang umuga nung una kasi sinampa niya yung isang paa niya. Sumakay siya paharap and then umikot siya ng patalikod para makaupo. Me being very irritated at that time kasi walang usad ang traffic. Tapos tong bata na to ilang hakbang na lang sa school umangkas pa. Hindi naman nag-aangkas ang daddy ko at that time. So lumingon ako sa nakaupong bata at tinitigan ko siya ng masama. I don't know if the kid sensed me glaring daggers at her. She hopped off sa trike bago umandar at umusad ng very slight ang tricycle. Kinalapit ko ang tatay ko and I said, "Tay, may sumakay, naramdaman niyo ba?" And wala siyang response. All the while I was staring at my dad's back at sa paligid na din. Kinabahan kasi ako CM, yung pumabang bata. Hindi ko nakitang tumawid or pumunta kahit saan. Sa sobrang bagal ng usad ng traffic at imposibleng ganun siya kabilis. Mawala kahit siksik na din yung ibang sasakyan. Kinalapit ko ulit ang tatay ko, CM. "Tay, may sumakay po pero bumaba na siya." For the second time. And hindi pa din siya sumasagot, CM. Then nung nakalagpas kami ng few meters from that school, he said, "Anak, nakita ko din yung sinabi mo pero nung una mo akong kinalapit hanggang dun sa pangalawang pangangalapit mo, nahilo ako ng panandalian. Nung makalagpas tayo sa school, nawala na." Ano bang itsura? Hindi ko po nakita yung mukha, tay.
Katawan lang. Batang babae na nakasuot ng uniform ng elementary. Bumaba siya nung tinitigan ko ng masama. Sabi ko, hindi ko talaga nakita, nak, pero kung ano man siya, baka hindi natin kauri yun, nak. And just like that, I remember the girl I played with when I disappeared for an hour as a kid. Siya kaya yun? Maybe I'll never know. Salamat po sa pakikinig or pagbabasa ng stories ko. More power to your podcast. Ingat po and Godspeed. Sa susunod lang po ulit yung iba. Cersei. Hi Cersei, nakakatakot yung kwento mo na pangalawa kasi may effect na nakakahilo sa tatay mo. So ibig sabihin may iba pang nakaramdam. Kahit yung una mong kwento na medyo eerie kasi may batang babae na nakatira sa abandonadong kubo. But since 8 years old ka pa lang noon, medyo reserved din yung belief ko sa authenticity ng details. Minsan kasi our brains create scenarios to make sense of what we experience. Parang may sense of bias to fill the gaps in the stories. Kaya nga minsan kapag childhood memories, mayroon din akong reservation. However, sabi mo nga, validated naman ng nanay mo yung pagkawala mo. Anyway, maraming salamat sa kwento. Cersei, sa uulitin ulit. Let's read some comments from the people who are watching or listening from different platforms. So, unahin natin ng YouTube. Sabi ni Emiliana Marpida, sabi niya, ang kokorni ng kwento nito. Suggest ko lang mag-iba ka na ng content. Oh no, another unsatisfied listener. Anyway, ang podcast na ito ay safe space para sa lahat. Pero hindi ko po obligasyon na pilitin kayong magstay. Kung hindi niyo gusto, you can get out of this channel. No one is going to be forcing you. Pero kailangan maging marespeto din kayo sa iba pang mga tao. Sabi ni Exile Intelligence POE2, okay lang sana if minimal ang sound effects. Thank you for your feedback. Sige po. An interview with Baguio Paranormal Investigator Part 2. Sabi ni Alice_no malice. 28 timestamp Quetzal Coatl. Yes, yun yung parang dragon character na sinabi ni Mr. Leon Fernandez, yung psychic na ating na kapanayam. Sabi ni C. Gail, I love this episode. Ilocano represent. Thank you, Gail. Sin Daiko, back in the 80s, marami pa akong nakikitang bahay duwente sa Diliman. Ngayon, bihira na. Although, meron akong kilalang sensitive na nagtayo ng duwendeminium sa garden niya. Oh, that's cool. John 1234. Ba't mo naman isusuppress yung ability mo, MS? Makakatulong yan sa investigation. Sabayan mo pa ng equipment, di mas lalong mapadali ang gagawin mo. I think nasagot yan ni Dion doon sa episode niya. Sabi niya gusto niya lang i-quantify kung ano yung nakikita niya at hindi lang siya mag-rely sa words and powers niya. So, yeah. Sabi ni Alice No Malice. Hi there, I hope you're doing well. Thank you. Yes, I am doing okay. I'm doing okay. Sabi naman po ni 4109 UUAP. Early to a fault, cozy na cozy ngayong 3:22 AM as I am listening to it too. And lastly, sabi ni Jayco 1840, diplomat po, malakas talaga. Hindi ako sumama sa tour, sa van lang kami ng anak ko. Then, mag-picture sana kami, nabali yung selfie stick ko. Ewan ko ba kung bakit. Ayan, ako. May magpaparamdam sa'yo, no? Marami pa tayong mga comments sa YouTube natin, but unfortunately, we don't have time. So, that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto niyo pa rin marinig ang mga names ninyo, all you gotta do is just leave a comment via Spotify app or the YouTube or the Facebook page. Yun. And then, babasahin natin yung mga mapipiling sagot dito sa ating podcast.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang ating podcast, please send us your monetary support through PayPal or GCash, and makikita niyo po yung mga details sa episode show notes. Panghuli, kung may kwento naman po kayo, send nyo lang po sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.